Sa Setyembre, inaasang magsisimula ang investigasyon ng binuong komite sa Kamara kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project. Sinagot naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang ilang issue kabilang ang mga panawagang magbitiw siya. Saksi, si Joseph Moro. Animoy ilog na ang dinaraanan namin mula Ayala Boulevard hanggang Padre Burgos sa Maynila dahil sa baha. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Ang ilang estudyante pilit sinusuong ang baha. Pagdating sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Kasama ang aming news team sa mga naipit sa trapiko. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sana tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Ross Boulevard. Wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namroblemang commuter ang senior citizen na si Matilda Silva. Galing pa siyang Laguna at lumuwas ng Manila para magpa-check up. Sa Malacanang sa geriatric center, naghingi kami tulong doon kami nagpa-check up. Stranded din pati si DPWH Secretary Manuel Bonoan na pupuntahan sana namin para sa isang panayam kaugnay ng flood control projects. Sir, pareho tayo na-stuck sir sa traffic, no? Sa may Quiapo area. No, man. Yeah. How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through up to dito sa may City Hall. Nasa sentro ng issue si Bonoan ay pinapanawagan ng ilang senador na magbitiw sa pwesto. Sagot ni Bonoan, Sabi ko nga na I share at the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong, if anything, na dapat ako mag-leave o mag-resign. So, wala pa naman sir, no? Wala. nitong Miyerkules daw sila huling nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bonoan. He wants it by himself actually. But the basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to to finally come up with cases against people who are involved, whether it is DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Ayon kay Bonoan, base sa internal audit ng DPWH sa mga flood control project ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita ng problema sa ngayon. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. 3 engineering districts. And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Naka-floating status na raw si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, we'll just have to impose the sanctions. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually ang District Engineering Office lang to eh. District Engineering Office lang ang nag-implement nito and has the authority actually, has been given the authority to implement the project. Every documentation came from them. Sinusubukan pa namin makuhanan ang pahayag si Alcantara. Sa Setyembre, inaasahang sisimulan ng House Infrastructure Committee ang investigasyon kaugnay sa mga umunoy maanomalyang flood control projects. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang sangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit ng mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon. Pero sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang husga kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Pagtitiyak ni House Committee on Public Order Chairman Representative Rolando Valeriano, wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapatutunayang sangkot sa issue. We will recommend
for filing of charges against them. Wala pong sasantuin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw ito umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan. Pwede rin daw humarap sa komite ang mga masasangkot sa issue pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung maimbitahan sila, hindi naman po masama siguro yun. Kung ang pinararatangan mo, wala naman talagang alam na ano matapang yan na haharap. Dagdag ni Chua, habol din daw ng investigasyon ng mga tiwaling kontratista. Ghost project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.